Kabanata 501. Nang malaman ni Ethan na maggagabi na, ipinaalam niya kay Benjamin ang katotohanan. Mr. Graham, medyo gabi na. Dapat kang maligo at magpahinga. Kami na ang bahala kay Madam Mary. Sinulyapan ni Benjamin si Ethan at tumango. Nang papalabas na si Ethan ay hinawakan ni Sean ang kamay niya. Gusto kong bumalik sa Delmore. Napatulala si Ethan. Masyado lang si Mr. Graham. Hindi ba niya alam kung gaano ako kagaling na doktor? Paanong hindi siya magtitiwala sa hatol ko? Kung ganoon, bakit niya ako pinatawag dito? Napasimangot si Sean. Nakiliti sa reaksyon ni Sean, tinukso siya ni Ethan. Mr. Bailey, hindi ba kanina pa nagdududa si Mr. Graham sa medical credentials mo? Kaya, bakit hindi ka huminahon at isipin kung paano tretuhin si Madam Mary sa halip? Sa pagpapatunay mo sa kanya, hindi ka na muling pagdudahan ni Mr. Graham. Lagi naman akong matagumpay, okay. Inikat ang kanyang mga mata kay Ethan, tinungo ni Sean ang silid ni Mary at kinuha ang kanyang presyon ng dugo. Pansamantala, nanatili muna si Benjamin sa kanyang anak bago naghatid ng mensahe kay Erisa at naligo. Paglabas niya ng banyo, sinuri niya si Mary para tingnan kung kumusta na siya. Nang makita niya si Ethan na nagbabantay sa kanya sa silid, itinuro niya, you should get some rest. Hayaan mo na ang nurse at bodyguards ang pumalit. Naiintindihan mo, Mr. Graham. Naantig si Ethan sa katotohanang ipinakita sa kanya ni Benjamin ang pag-aalala. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Benjamin sa katabing silid upang matulog kasama ang kanyang anak. Pinagmamasdan si Tim na mahimbing na natutulog, bahagyang kumunot ang noo ni Benjamin bago humiga sa tabi niya at inakbayan ang mukhang mahinang anak para matulog. Wala siyang nakuhang isang kindat makalipas ang mahigit 30 oras. Sa buong oras na iyon, hinahanap niya ang kanyang anak habang nag-aalala kay Erisa. Pagkatapos ng buong syabang, sa wakas ay nakarelax na siya at nakatulog sa sandaling nakapikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan, 4:00 na nang magising si Erisa. Nang makita niya ang kitchenette sa suite, inutusan niya ang mayordomo ng suite na dalhin siya ng ilang sangkap. Kasunod nito, nagsimula siyang abala sa kanyang sarili. Nang magising si Gavin at nakita niya si Erisa sa kusina, agad itong sumugod sa tabi nito. Mommy, nang makitang gising na siya ay napaawang ang mga labi ni Erisa. Mahina niyang tanong, sweetheart, bakit ang aga mo? Dapat kang bumalik sa pagtulog. Mommy, 5:00 pa lang ng umaga. Anong ginagawa mo ng maaga? Kinusat ni Gavin ang kanyang mga mata. Anong oras nagising si Mommy? Kanina pa ako gising. Kaya, nagpa siya akong gumawa ng masarap. Nakangiting sagot ni Erisa. Matapos panasan ng kanyang mga kamay ay inakay siya nito palabas. Dapat kang bumalik sa pagtulog. Sinaman siya ng tingin ni Gavin. Mommy, ayoko pang matulog. Sa halip, gusto kong magluto kasama ka. Pinanliitan siya ni Erisa ng tingin. Hindi ka ba inaantok? Umiling siya sabay ngisi. Hindi na. Gusto kong matutong magluto mula sa iyo. Tumango si Erisa. Sige, kung ganoon, maghilamos ka muna. Ma'am Ham. Puno ng kasiyahan, tumakbo si Gavin para gawin ang sinabi sa kanya. Napangiti si Erisa sa sarili bago bumalik sa kusina para magluto ng sinigang na oatmeal. Sa kalagitnaan ng proseso, nagpatuloy siya sa paggawa ng mga buns. Matapos magsipilyo at maghilamos ng mukha sa bilis ng kidlat, nagmamadaling bumalik si Gavin para tumulong. Mommy, ano ang dapat kong gawin? Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Tulungan mo muna akong hubugin ang mga buns. Inilagay niya sa harapan niya ang inihanda niyang kwarta. Nakaupo sa dining table, tinuon ni Gavin ang kanyang gawain. Mommy, ganon lang. Tama. Nang matapos ang sinigang na oatmeal, sumama si Erisa sa kanyang anak sa paghubog ng mga bun. Habang pareho silang abala sa kusina, nagising si Zachary para gumamit ng banyo. Nang masulyapan niya sina Erisa at Gavin na nagluluto sa kusina, dali-dali siyang lumapit sa kanila. Pareho kayong maagang nagising. Ngumisi si Erisa sa kanya. Ikaw din. Tumango si Zachary. Maaga pa nagising si Mommy. Tinanong ni Gavin si Zachary, gusto mo bang tulungan kami sa paghubog ng mga buns? Oo naman. Pumayag naman si Zachary bago tumakbo para maghilamos ng mukha. Sa isa pang pares ng mga kamay, ang kanilang gawain ay mas pinadali. Kasunod nito, tinuruan silang dalawa ni Erisa kung paano hubugin ang mga buns. Pagsapit ng 6:00, handa na ang almusal. Kabanata 502. Maaari mo bang tingnan kung gising na ang 3 pang sleepyheads? Bili ni Erisa sa 2 lalaki. Oo naman.
Pagkatapos ng yungol ni Zachary at Gavin bilang pagkilala, pumunta sila para tingnan kung gising na ang tatlo pa nilang kapatid. Si Jessie ang kadalasang gustong matulog. Ngunit ng umagang iyon, mas mabilis siyang bumangon at naghilamos ng mukha kaysa sa dalawa pa niyang kapatid nang mabalitaan niyang pupunta sila sa ospital para bisitahin si Tim. Matapos maghain ng 6 na mangkok ng sinigang na oatmeal, nag-impake pa si Erison ng kaunti bago tinawag ang mga bata para mag-almusal. Halika na at mag-almusal ka na dali. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa ospital. Ma'am Ham, masunaring umupo ang 5 bata at nagsimulang maghukay. Dahil sa masasarap na breakfast spread na inihanda niya, natuwa si Erison na makitang tinatangkilik ng mga bata ang bawat bit nito. Mami, kailangan mo ring matapos kaagad. Na-curious si Gavin nang makita siyang nakatayo doon at pinapanood na lang silang kumain. Pwede naman kayong mauna. Hinihintay ko ang butler na maghanda ng almusal. Dapat ay darating siya anumang oras ngayon. Sumilip si Erisa sa labas para tingnan. Mami, kumain ka na habang naghihintay. Tawag ni Zachary. Ma'am Ham. Umupo si Erisa at nagsimulang magsilbi sa mga bata. Dahan-dahan, hindi na kailangang magmadali. Sabay hajajek, tinukso siya ng mga bata. Mami, kanina lang, sinasabi mo sa amin na bilisan mo. Bakit kailangan mo akong kunin? Nakangiting sagot ni Erisa. Biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Oliver. Kukunin ko. Napasimangot si Erisa habang pinahintulutan siya nito. Ang butler ang naghahatid ng almusal. Ang isang bahagi ay nakaimpake na habang ang isa ay inihain sa isang pinggan na naglalaman ng napakasarap na pagkain. Miss Graham, mga bata, mangyaring magsaya. Nakayukong bati ng mayordomo bago umalis. Matapos sandaling mamangha si Erisa, itinabi niya ang nakaimpake na bahagi bago ipagpatuloy ang almusal kasama ang mga bata. Mami, ang sarap nito. Dapat mong subukan ang isa. Ibinigay ni Jessie kay Erisa ang isa sa mga horse douvres. Salamat, mahal. Natanggap ito ni Erisa. Sabay na inihain din sa kanya ni na Jasper at Oliver. Mami, dapat marami ka pa. Deserve mo sila. Napakunot ng noo si Erisa. Sige. Nang makitang nasasarapan ang mga bata sa kanilang pagkain, napuno siya ng kaligayahan. Mami, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tumango si Erisa bilang tugon sa sulyap ni Oliver. Oo, buong gabi akong natulog, ikaw naman. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bawat isa sa mga bata. Napakasarap din ng tulog namin. Anong oras ba nagising sina Gavin at Zachary? Nakangiting sinulyapan ni Jasper sina Gavin at Zachary. Sa oras na nagising ako ng alas 5:30, gising na sina Mommy at Gavin. Napanganga sina Jasper at Oliver sa gulat. Nagising ako ng alas 5, habang si Mommy naman ay mas maaga pa. Probably around 4 something, paliwanag ni Gavin sa kanyang mga kapatid. Nakaramdam ng hiya si Jessie. Hindi mo kami ginaisang. Kung hindi, nakatulong sana kami sa paghahanda ng almusal. Napangiti, hinaplos ni Erisa ang ulo ni Jessie. Ikaw, sigurado ka bang hindi ka matutulog? Bumaba ang tingin ni Jessie na may awkward pout, dahilan para tumawa ang kanyang mga kapatid. Sweethearts, Mommy will need to take care of Madam Mary and Tim after this. Kaya, magkakaroon ako ng mas kaunting oras para sa iyo. Pero, huwag kayong mab-aigo dahil mahal ko kayong lahat. Sa pag-aalalang maramdaman nilang napabayan sila, inihanda ng isip ni Erisa ang mga bata. Mami, naiintindihan namin. Dapat kang magpatuloy at gawin ang kailangan mo. At saka, kasama ka rin namin sa ospital. Hindi ka pa ba nandyan para sa amin? Hindi ito naabala ni Zachary, dahil malinaw na. Naiintindihan niya ang mga pangyayari. Dagdag pa ni Gavin, Mommy, dahil kakahanap pa lang namin ng kapatid namin, you should spend more time with him. Naiintindihan namin at hindi namin ito ipagtatapat laban sa kanya. Sumang-ayon si Oliver, Mommy, hindi na kailangang mag-alala. Dapat mag-focus ka na lang sa pag-aalaga kay Tim. Hindi ako magseselos. Kabanata 503. Paputol-putol ni Jasper, hindi rin ako magseselos, tulad ng pagtagal mo kay Gavin noon. Not to be left out. Jessie declared, Mommy, I feel the same as they do. Ngayong malaki na ako, matutulungan kitang alagaan sina Madam Mary at Tim. Uminit ang puso ni Erisa nang marinig ang chorus ng suporta mula sa mga bata. Magiliw niyang ginulo ang kanilang mga ulo. Hindi ako maaaring maghangad ng higit pang magagandang anak. Tandaan na makipaglaro pa kay Tim. Ma'am Ham, Mommy, gagawin namin. Dahil si Gavin ang panganay, nangako siyang mangganguna. Mommy,
Pangalawang anak ba talaga si Tim, at ako ang panganay? Pagtingin sa anak, napaisip si Erisa sa sinabi ni Dana at naramdaman niyang pangalawang anak si Tim. Ma'am Ham, second in line si Tim. Congratulations Gavin, may isa ka pang nakababatang kapatid. Mahinang sabi ni Erisa kay Gavin, na napawi ang isang masiglang ngiti. Mommy, ako na ang bahala sa kanya, kaya huwag kang mag-alala. Pati si Erisa ay natuwa sa kanyang tugon. Ma'am Ham, ipinagmamalaki ko sa iyo dahil alam mo kung paano alagaan ang iyong mga nakababatang kapatid. Nang namula si Gavin matapos siyang purihin, lahat ng iba pa niyang kapatid ay hindi napigil ang tumawa, dahilan para sa kanya. Pisngi para lalong mamula, haha, nakakahiya si Gavin. Naghiyawan ang lahat hanggang sa sumakit ang tiyan. Nang makita ni Erisa kung gaano ka-awkward ng hitsura ng kanyang anak, tumahimik siya para sumenya sa iba na mag-tone down. Tapusin mo na ang pagkain mo. Kung mahuhuli tayo, si Tim at ang iba pa ay kailangang magutom. Agad namang sumunod ang 5 bata. Pagkatapos ng almusal, pinalitan ni Erisa ang lahat bago dinala sa ospital na may dalang pagkain. Hanggang sa papunta na siya roon ay nakita niya ang mensahe ni Benjamin na ipaliwanag ko na sa kanya ang lahat. Ipinasok ni Erisa ang kanyang mga daliri sa kanyang pantalon. Naniniwala ba si Tim? Sumagot siya, paano niya kinuha ito? Benjamin, pag-uusapan natin ito pagdating mo dito. Naningkit ang mata ni Erisa. Kakagising lang ba niya o buong gabi siyang gising? Nang makarating sila sa ospital, 7 pa lang. Mabilis na inakay ni Erisa ang mga bata sa itaas. Samantala, gising na sina Benjamin at Tim, si Ethan naman ay hindi pa bumabalik matapos paalisan para bumili ng almusal. Si Mary, ay kalalabas lang sa kama, at tinutulungan siya ni Tim na maghugas ng kanyang mukha. Daddy, nangunguna sa kanyang mga kapatid, si Gavin ang unang sumugod sa ward, habang si Erisa ay umahan mula sa likuran kasama si Jessie. Magandang umaga, Mr. Graham. Magandang umaga, Tim. Magandang umaga, Madam Mary. Masiglang bati ng mga bata. Magandang umaga. Nakangiting pag-amin ni Mary. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito ng ganito kaga. Madam Mary, maaga po kaming dumaan dahil naghanda si Mommy ng almusal para sa inyo ni Tim, paliwanag ni Gavin. Ipinaalam ni Benjamin kay Gavin, kailangan ni Madam Mary na magpa-check up, kaya hindi pa siya makakapag-almusal. Kung ganoon, maaaring magsimula muna si Tim. Inilapag ng 4 na bata ang pagkain. Nang ihatid ni Erisa si Jessie sa silid, sinabi niya kay Mary, Madam Mary, maaari ka nang mag-almusal kapag natapos mo na ang iyong medikal na pagsusuri. Ma'am Ham, tumango si Mary habang inaanyayahan silang maupo. Madam Mary, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ipinahayag ni Erisa ang kanyang pag-aalala. Oo, sa totoo lang, nakangiting tugon ni Mary, dahil yun ang pinakamasarap na tulog niya sa mga edad. Natahimik ang isip ni Erisa nang makita kung gaano kasigla si Mary. Pagkatapos ay sinabi niya kay Benjamin, dalhan kita ng almusal, maaari mo itong kainin kasama ni Tim. Nagtaas ng kilay si Benjamin dahil nagulat siya na may portion din siya. Oo naman. Tim, halika dito para mag-almusal, tawag ni Erisa. Paglingon upang salubungin ang magiliw na titig ni Erisa, mahinang sumagot si Tim, sabay akong kakain kay Lola mamaya. Tim, hindi ko nga alam kung kailan matatapos ang exam ko. Dapat sabay ka na lang kumain ng daddy mo, udyok ni Mary sa kanya. Halika, inabot ni Erisa para hilahin siya. Nang makita niyang hindi niya iniwasan ang kamay niya, natuwa siya. Tim, halika na, ginawa ni Mommy ang lahat ng ito para lang sa iyo. Inimbitahan ni Zachary si Tim, habang si Jessie naman ay humarap para hilahin ang kamay niya. Tim, alas 4 nagising si Mommy para ipaghanda ka ng almusal. Napakasarap nito, kaya kailangan mong kainin ito habang mainit ito. Itinaas ni Tim ang tingin kay Erisa. May niluto si Mommy para sa akin. Kabanata 504. Samantala, kumikinang ang mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa direksyon ni Erisa. Alas 4 ba siya nagising? Ibig sabihin, ilang oras lang siyang nakatulog. Sinama ni Erisa si Tim. Ginawa ko sila pagkagising ko. Gayon din, ang ilan sa kanila ay inihanda ng hotel. Sa makatuwid, maaari mong piliin na kumain ng kahit anong gusto mo. Dinala niya si Tim sa sofa at pinaupo. Subukan muna natin ang sinigang na oatmeal, paano naman? Habang sumulyap siya kay Tim nang may pananabik, tumingin sa kanya ang huli bago inilipat ang atensyon kay Mary. Sige, kakain na ako mamaya, udyok ni Mary sabay wave ng kamay.
Salamat, Miss York. Wika ni Tim bago muling ibinaba ang tingin. Dahil sa tuwa na hindi siya gaanong kalayo noong nakaraang araw, marahang hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Pagkatapos magbuhos ng isang mangkok ng sinigang na oatmeal, sinimulan niya itong palamigan sa pamamagitan ng paghihip. Matapos itong haluan ng kutsara, hinaipan pa ni Erisa bago sinubukang pakainin si Tim. Miss York, kaya kung kumain mag-isa. Nang gustong kunin ni Tim ang mangkok, iniwas ni Erisa ang kanyang mga kamay at sinulyapan siya ng may pananabik. Pakainin kita. Kinagat ni Danny ang kanyang lobby bago kumuha. Maganda ba? Nakatitig kay Tim, nag-aalala si Erisa na hindi niya ito gusto. Tumango si Tim bilang tugon habang naantig ang puso sa kilos. So, ganito pala ang feeling na pinapakain ni Mommy. Napangiti si Erisa sa sarap. Mag-ingat, mainit. Nang makita ni Benjamin kung gaano siya ka-engrossed sa kanilang anak, tumahimik siya para makuha ang atensyon nito. Saka lang siya lumingon at napansin siya. Ano bang problema mo? May sakit ka ba sa lalamunan? Batid na sinasadya niya iyon, ang 5 bata ay pinandilatan siya ng masama. Para naman kay Tim, walang muwang niyang tiningnan si Benjamin, sa pag-aakalang may sakit ang huli. Mr. Graham, pakiramdam mo ba ay nasa ilalim ka ng panahon? Nilamig ba si Mr. Graham dahil sinipa ko ang kumot kagabi? Samantala, naramdaman ni Benjamin na para siyang nasa cloud9 nang magpahayag si Tim ng pag-aalala para sa kanya. Kaya naman ginulo niya ang buhok ng huli. Hindi ako. Matapos matiyak ni Erisa na wala itong sakit, binawi nito ang tingin at ipinagpatuloy ang pagpapakain sa anak ng sinigang na oatmeal. Dapat kang mag-almusal kaagad. Matapos marinig ang sinabi ni Erisa, umungol si Benjamin bago umupo para mag-almusal. Kasabay nito, nagmamadaling pumunta si Gavin sa tabi ni Mary dahil nag-aalala siyang maiinip siya. Madam Mary, kailan ang iyong check-up? 7:30, magiliw na tugon ni Mary. Nangunot ang kanyang mga kilay, bamulong si Gavin, hindi ba pwedeng mas maaga pa? Pagkatapos ay lumingon siya kay Benjamin. Daddy, hindi mo ba makukumbansi si Mr. Bailey na isulong ito? Habang maagang natapos ni Madam Mary ang kanyang pagsusuri, mas maaga siyang makakain. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang panganay na anak. Kakagising lang ni Madam Mary at kailangan ng ilang oras bago ang check-up. Naintindihan naman ni Gavin. Kasunod nito, si Zachary at ang iba pa ay umakyat upang makipag-usap kay Mary upang maabala ang kanyang amoy, dahil nag-aalala sila na magutom siya. Tara na at kumain na tayo sa tabi, mungkahi ni Benjamin kay Erisa. Sa sandaling natigilan, mabilis na napagtanto ni Erisa na siya ay tama. Oo naman. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tinanong si Tim, "Sweetheart, sa kabilang kwarto ba tayo kakain?" Tumingin sa kanya si Tim at tumango. Benjamin, mag-impake ka at dalhin ang pagkain, utos ni Erisa. Kasunod nito, hinawakan ni Erisa ang kanyang mangkok sa isang kamay at inakay si Tim kasama ang isa pa. Matapos utusan, nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Gayunpaman, nang makita niyang nakahanda na ang lahat ng pagkain para sa kanya at kay Tim, wala siyang ibang pagpipilian kundi dalhin ang lahat ng ito. Madam Mary, isasama ko po si Tim sa tabi para mag-almusal, sabi ni Erisa. Dapat dito ka na lang kumain. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naantig si Mary nang makita niya kung gaano sila kahalaga sa kanya. Mas maganda kung pupunta tayo. Ayaw ni Benjamin na may nanunood sa kanya na kumakain. Matapos magpaliwanag ni Erisa kay Mary, napangiti ang huli, habang si Benjamin naman ay natigilan. Gavin, buhusan mo si Madam Mary ng isang basong tubig, bili ni Benjamin sa anak bago dinala ang kanilang almusal sa katabing bahay. Samantala, pinagpatuloy ni Erisa ang pagkain ng sinigang na oatmeal kay Tim. Bukod dito, palagi niyang nililinis ang mga sulok ng bibig nito habang ginagawa iyon. Sweetheart, isa pa. Dahil nagdagdag siya ng mas maraming sangkap sa pagkain, mas nakatikim ito. Sa sandaling iyon, ibinato ni Benjamin ang kanyang tingin sa mag-ina. Anong oras ka natulog kagabi? Inayos niya ang pagkain sa mesa. Kabanata 505, bandang hating gabi. I slept right after supper, sagot ni Erisa habang nanatiling nakatutok ang tingin sa anak. Kumunat ang noo ni Benjamin sa kanya. Dahil nagising ka ng alas 4, paano sapat ang tulog na iyon? Binigyan ni Erisa ng side eye si Benjamin at hindi nagkomento. Nang matapos siyang pakainin ng sinigang na oatmeal, ipinakita niya sa kanya ang iba pang mga bagay mula sa almusal. Sweetheart, tingnan mo lahat ng pagkain na ito. Sige at kainin mo kung ano ang gusto mo. These are for you and Daddy.
For I have kept a separate portion warm for Madam Mary, paliwanag ni Erisa sa malumanay na tono. Binati ng napakasarap na pagkalat sa mesa, napalunok si Tim habang siya ay spoiled for choice. Ramdam ang kanyang pagkamahiyain, inabutan siya ni Erisa ng isang tinapay na nakangiti. Eto, subukan mo muna itong bun. Tim, si Mami mismo ang gumawa ng buns. Napakasarap nila. Lumapit si Jessie at isinandal ang sarili sa likod ng upuan niya. Beaming kay Tim, she looked very adorable with the gap between her teeth. Sa isang pagkibot ng kanyang lobby, iniabot ni Tim ang isa kay Jessie. Maaari mo itong makuha. Napailing si Jessie sa sarap. Nag-breakfast kami bago kami dumating. Dapat mabilis kang maghukay, ang ganda talaga. Ang cute at cute na boses ni Jessie ay parang nakakamali-flues. Matapos siyang tingnan at ibaling ang tingin kay Erisa, ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at kumagat. Mag-ingat, mainit. Bago pa makatapos si Erisa ay nilabas na ni Tim ang dila matapos mapaso ang sarili. Tingnan ko, sumakit ang puso ni Erisa. Nangunot ang kanyang mga kilay, sinenyasan niya si Tim na ipakita sa kanya ang kanyang dila. Gayunpaman, tinakpan niya ang kanyang bibig at namula. Wala lang. Nang makita niya ang kanyang kahihiyan, ginulo niya ang kanyang buhok. Sweetheart, open up para makita ko kung seryoso. Pamimilit niya. Samantala, nagsalin si Benjamin ng isang basong tubig na may yelo at iniabot. Ipahawak niya ito sa kanyang bibig. Pagkatapos matanggap, pinainom niya si Tim. Huwag mong lunukan, hawakan mo lang. Ibinaba ni Tim ang kanyang ulo at sumunod. Sabay kunot ng noo ni Jessie sa nangyari. Malamang sumasakit ang bibig ni Tim dahil umuusok pa ang tinapay. Dahil sa mainit na nilalaman nito, madali para sa isa na mapaso. Dapat ay binalaan kita tungkol dito, nagsisisi na sabi ni Erisa. Tiningnan siya ni Tim ngunit hindi siya sinisisi. Sweetheart, iluwa mo ang tubig at hawakan mo ang isa pang subo. Dinala ni Erisa ang trash bin para kay Tim. Nang mailabas niya ang tubig sa kanyang bibig, pinakain siya nito ng isa pang ikot. Sa wakas ay naging mas mahusay ang pakiramdam ni Tim pagkatapos ulitin ang proseso ng ilang beses. Paano ito? Walang magawa si Erisa kundi magtanong dahil hindi niya makita ang dila nito. Hindi na masakit. Nang ipagpapatuloy na ni Tim ang kanyang tinapay, pinigilan siya ni Erisa. Hayaan mo akong pumutok para sa iyo. Hanggat masakit pa ang bibig mo, dapat iba muna. Maaari mong iwanan ang tinapay para mamaya. Tinitigan ng mabuti ni Erisa ang anak, nag-aalala na baka masunog na naman ang sarili nito. Kukunin ko pa ang tinapay. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hinaipan niya ang tinapay upang lumamig pa bago ito hinukay. Habang pinagmamasdan ng kanyang anak na tahimik na kumakain, isang masayang ekspresyon ang bumaba sa mukha ni Erisa. Kapag tapos na siya sa tinapay, iba na ang inihain nito sa kanya. Sweetheart, napakasarap ng croissant na ito mula sa hotel. Subukan ito, Ma'am Ham, Tim. Ang galing talaga nila. Dalawa sila sa umaga. Nag-flash ng dalawang daliri si Jessie sa cutesy na paraan. Sumunyap sa direksyon niya, mahinang nagtanong si Tim, gusto mo pa ba? Sa kabila ng pag-iling ay hindi niya napigilan ang sarili sa paglalaway. Naaliw si Erisa sa kanilang palitan. Lalong nag-init ang puso niya nang makita niya si Tim na nagpupuno pa ng isa kay Jessie. Nang mapansin ni Benjamin na ang atensyon ni Erisa ay nakatuon lamang sa mga bata, napakunot ang noo niya. Hayaan mo siyang kainin ang sarili niya. Mabilis na napagtanto ni Erisa na nabalisa siya nang makita ang pagmumukha nito. Bakit? Itinoon ni Benjamin ang kanyang tingin sa direksyon niya at pinaalalahanan siya, pinapahiya mo lang siyang kumain. Nang ibalik ni Erisa ang atensyon kay Tim, nakita niyang sumulyap ito sa kanila bago bumalik sa pagkain nito. Dahil dito, masuyong hinaplos niya ang buhok nito. Sweetheart, take your time. Babalik ako sa kabilang kwarto para makipag-chat kay Madam Mary. Kabanata 506. Nais ni Erisa na samahan ang kanyang anak, ngunit alam niyang medyo hindi komportable ito kapag nasa paligid siya. Kaya, nagpa siyang lumayo saglit o baka magkaroon siya ng gana na pakainin siya ng mas maraming pagkain. Salamat, Miss York. Nagpapasalamat si Tim. Bahala ka. Magiliw na hinaplos ni Erisa ang ulo ni Tim bago hinarap si Benjamin. Umupo ka sa kanya habang kumukuha siya ng kanyang almusal. Bibisitahin ko si Madam Mary. Bulong ni Benjamin ang pag-amin sa kanyang mga sinabi. Samantala, ipinahayag ni Jessie, uupo ako sa kanila habang kumakain sila ng almusal, Mommy. Habang nagsasalita siya, tumakbo siya papunta kay Tim at umupo sa tabi niya,
tinitigan siya ng sabik na titig. Napangiti si Erisa at sinabing, huwag mong titigan ang team mo, Jessie. Oh, saglit na umiwas ng tingin si Jessie bago ibinalik ang titig kay Tim. Tinitigan ni Benjamin ang kaibig-ibig na babae at kinawayan ito, na tinatawag, Jessie. Halika at maupo sa tabi ko. Sinulyapan niya ang ama bago sumagot, gusto ko si Tim. Gusto kong umupo sa tabi niya. Dahil sa pagtanggi niya, natahimik si Benjamin. Samantala, tinitigan sila ni Erisa sa huling pagkakataon bago siya tumalikod at umalis. Nagtungo siya sa kalapit na ward para tingnan si Mary. Sabay na bati ni na Zachary, Oliver, Gavin, at Jasper sa kanya, Mommy. Kinastigo ni Erisa, huwag kang maingay. Istorbohin mo si Madam Mary. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Kalokohan. Hindi naman sila maingay. Mas maganda ang pakiramdam ko kasama ang mga bata sa paligid. Binubuhay nila ang kwarto. Agad namang ipinagtanggol ni Mary ang mga bata. Nakangiting sumagot si Erisa, you should get some rest, Madam Mary. Pagkatapos, binuhusan niya ang matandang babae ng isang basong tubig at idinagdag, panatilihing hydrated ang iyong sarili. Magpa-ultrasound ka muna. Tumango si Mary at uminom ng tubig. Pagkatapos ay ibinaling ni Erisa ang kanyang atensyon sa kanyang mga anak at nagtanong, mga sweethearts, nakita na ba ninyo lahat si Mr. Bailey? Kakaalis lang ni Sir Bailey. Patuloy ni Gavin, Mommy, hinahanap mo ba siya? Tumango siya at nagpaliwanag, hahanapin ko siya at tingnan kung may pagpapatuloy natin ang check-up. Kukunin ko siya, Mommy. Alok ni Zachary at tumakbo palabas ng pinto. Sumigaw siya, Mr. Bailey. Hinahanap ka ng mommy ko. Nakikiliti si Erisa sa ginawa ng anak. Hindi nagtagal, naglakad-lakad si Sean sa ward ni Mary. Miss Graham, hinahanap mo ba ako? Nang hindi mapakali ngunit tamad na itama ang paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, nagtanong si Erisa, pwede bang magpa-ultrasound si Madam Mary? Oo, maaari nating isulong ang pagsubok. Ako na ang mag-aayos. Pagkatapos sumagot kay Erisa, nilapitan ni Sean si Mary at tinanong, kailangan mo bang gumamit ng banyo, Lola? Magsisimula tayo sa ultrasound scan sa lalong madaling panahon. Oo, sa tingin ko kailangan ko ng isang paglalakbay sa banyo. Si Mary ay hindi nagpupunta sa banyo mula nang magising noong umagang iyon. Ipinaalam sa kanya ng doktor kagabi na kailangan ng suriin ng staff ang kanyang ihi at dumi mula noon. Sige, pupunta tayo ngayon. Ay nalalaya ni Sean si Mary nang bumangon siya sa kama, at humakbang si Erisa para tumulong. Ang kanyang 4 na anak na lalaki ang nagpapanatili ng wheelchair para kay Mary. Nagbabala si Erisa, mag-ingat ka, Madam Mary. Marahan nilang inilagay ni Sean ang matandang babae sa wheelchair. Hinailan ni Erisa si Mary palabas ng ward gaya ng paalala ng huli, my crutches. Sumugod si Gavin bitbit ang mga saklay at sinabing, narito na sila, Madam Mary. Lumingon si Erisa sa kanyang 4 na anak at itinuwid, dapat tawagin ninyong lahat si Madam Mary bilang Lola. Pagkatapos, tinanong niya, bakit hindi kayong lahat manatili sa ward sa halip na sundan? Kami, gusto rin naming pumunta. Tumikim si Zachary. Parehong tumango sina Oliver at Jasper bilang pagsang-ayon at sinabing, susundan namin si Lola. Napangiti si Erisa at walang salitang umiling sa inasal ng kanyang mga anak. Lumingon siya at hinayla si Mary palabas ng ward pagkatapos ni Sean. Mommy, sasabihin ba natin kay Tim? Inangat ni Gavin ang ulo at tinanong si Erisa. Umiling siya at sumagot, hindi. Kumakain pa siya ng almusal. Tumango at ngumiti ang panganay niyang anak. Okay, huwag nating istorbohin si Tim habang nag-aalmusal siya. Sa sandaling iyon, lumingon si Sean at nag-alok, bakit hindi ko tulungan si Madam Mary na mag-isa? Umiling si Erisa at iginiit, ayos lang. Hindi mahirap magtrabaho. Ang kanilang katapatan ay nagpainit sa puso ni Maria. Nagtanong siya, bakit ang aga-aga ka pumunta? Dapat matulog ka pa, Isa. Hindi ka ba napapagod? Paliwanag ni Erisa, nakatulog ako pag-uwi ko. Nang magising ako para gumamit ng banyo, nabuhayan ako ng pakiramdam at hindi na ako makatulog. Kaya, nagpasya akong maghanda ng almusal at bisitahin ang ospital ng mas maaga. Hindi tayo makakain ng marami. Maaari kang bumili ng isang bagay sa daan. Nakakapagod siguro ang pagluluto mo para sa amin sa umaga. Bulalas ni Mary, Kabanata 507. Sagot lang ni Erisa kay Mary, hindi nakakapagod, Madam Mary. Kailangan kong maghanda ng almusal para kay Gavin at sa iba pa, kaya hindi naging mahirap na gumawa ng kaunting dagdag.
Tumulong din sina Gavin at Zachary. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Napangiti si Mary sa pagsisikap ng dalaga na patatagin siya. Pagdating nila sa examination room, sinamahan ni Erisa si Mary sa loob. Payo ni Mary, bakit hindi ka maghintay sa labas, Isa? Aalagaan ako ng doktor at nurse. Ayos lang. Wala naman akong ibang gagawin kaya uupo ako sa inyo. Agad na pinabulaanan ni Erisa ang mga argumento ni Mary at tinulungan ang matandang babae sa kama ng ospital sa ilalim ng mga tagubilin ng doktor. Sa huli ay kasama niya si Mary sa buong pagsusulit habang naghihintay sa labas sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Sa labas, pinaalalahanan ni Sean ang apat na lalaki, "Be good boys while you waiting here." Titingnan ko si Madam Mary. Hindi siya nagtiwala sa doktor sa ospital na ito na gumawa ng sapat na maingat na trabaho sa pagsusuri kay Mary. Mabilis na nag-pipe up si Gavin, "Huwag kang mag-alala, Mr. Bailey. Bilasan mo sa loob." Nangako siyang aalagaan niya ang kanyang mga nakababatang kapatid. Sinulyapan sila ni Sean bago sinabihan ng isang bodyguard na bantayan ang mga lalaki. Pagkatapos, pumasok siya sa examination room. Nang nasa loob na siya, hinikayat niya, "Paki-relax, Madam Mary." Sinuri din niya ang ultrasonogram. Kasabay nito, nakuha ni Sean ang atensyon ng doktor at itinuro ang ultrasonogram, igalaw ng kaunti ang wand. "Tumingin ka rito." Kinabahan si Erisa habang pinagmamasdan si Sean na nakasimangot at mukhang seryoso. Magtatanong sana siya kung may nangyaring masama kung wala si Mary sa silid. Natapos ang pagsusulit makalipas ang 10 minuto. Nilinis ni Erisa ang ultrasound gel sa tiyan ni Mary at tinulungan siyang makatayo. Tinanong din niya, maaari bang gamitin ni Madam Mary ang banyo ngayon, Mr. Bailey? Tama, tandaan na kumuha ng mga sample ng kanyang ihi at dumi, paalala ni Sean. Hinawakan ni Erisa ang saklay ni Mary at inalalayan ang babae sa paglalakad. Samantala, napataas ang kilay ni Mary at tinanong si Sean, mayroon bang malalaking issue sa panahon ng pagsusulit? Kalmadong sumagot si Sean, everything's fine. Maaaring may ilang pamamaga, ngunit hindi ito isang malaking bagay. Nagdulot iyon sa kanya ng hindi makapaniwalang titig mula kay Mary, na nag-udyok kay Sean na igiit, talagang maayos ang lahat. Ito ay ilang pamamaga lamang. Kakailanganin nating gumawa ng ilang higit pang mga pagsubok upang suriin ang lahat ng iba pa. Dahil dyan, dali-daling tinulungan ni Sean si Mary na humakbang palabas ng silid. Sinuyo siya ni Erisa, "Huwag kang mag-alala, Madam Mary. Mag-focus na lang tayo sa mga pagsubok sa ngayon." "Sige," tumango si Mary bilang tugon. Matapos tulungan si Mary sa banyo, umalis si Erisa para kumuha ng ilang sample cups. Gayunpaman, nag-aalala siyang tumawag, "Maaari mo bang suportahan ang iyong sarili doon, Madam Mary?" Oo, tinanggap ni Mary ang sample cups mula kay Erisa at pumasok sa isang cubicle. "Maghintay ka na lang sa labas, Isa. Dito ako maghihintay. Kapag tapos ka na, ipasa sa akin ang mga sample cup sa ilalim ng pinto ng cubicle. Ibibigay ko ito sa doktor para sa karagdagang pagsusuri." Kasabay nito, ipinaliwanag ni Erisa kay Mary ang mga tagubilin sa paggamit ng sample cup. Sa takot sa kawalan ng pagkasuklam ni Erisa, si Mary ay umuurong, "Ayos lang. Talaga, ako mismo ang gagawa. Masyadong madumi." Ngumiti lang si Erisa at sinigurado, "Ayos lang. Huwag mong hawakan ng matagal, Madam Mary. Hindi maganda sa katawan mo." Sa huli ay nagpaubaya si Mary at inipon ang kanyang mga sample ng ihi at dumi. "Kapag nakaihi ka na, Madam Mary, ipasa mo muna sa akin ang sample cup ng ihi. Mag-ingat na hindi ito matapan. Ibibigay ko ito sa doktor." Ayaw ni Mary na madumihan ni Erisa ang kanyang mga kamay sa paghawak sa sample cup. Tumayo si Erisa, "Ayos lang. Bilasan mo, ibigay mo sa akin, o mananatili ako sa banyo hanggang sa gawin mo iyon." Nako, natalo si Mary sa kanilang pagtatalo, at tinakpan niya ng mahigpit ang sample cup bago ibigay kay Erisa. Inilagay ito ng nakababatang babae sa isang basket bago tumawag, "Magkaroon ng isang bagay upang linisin ang iyong mga kamay, Madam Mary." Pagkatapos, dumaan siya ng 2 piraso ng wet wipe sa ilalim ng pinto ng cubicle. "Sige, Isa, umalis ka na." Agad siyang hinimok ni Mary na umalis pagkatapos matanggap ang wet wipes. "Mayroon kang sapat na tissue sa loob, tama ba?" Umalis lang si Erisa dala ang year-end sample cup pagkatapos ng confirmation ni Mary. Sumigaw siya, "Maghintay ka lang ng kaunti kapag tapos ka na, Madam Mary. Babalik ako sa isang sandali." With that,
Tuluyang lumabas ng restroom si Erisa. Naghihintay si Sean sa labas mismo ng pinto at sinabing, maaari mo itong ibigay sa akin. Nagulat siya na walang pakialam si Erisa na hawakan ng sample cup. Kabanata 508. Mahinang tanong ni Erisa kay Sean, nagsasabi ka ba ng totoo tungkol sa pagsusuri ni Madam Mary? Okay lang ba talaga ang lahat? Oo, matigas na tumango si Sean at sumagot, kapag lumabas na si Madam Mary sa banyo, ibalik mo siya sa mismong examination room gaya ng dati. Marami pa tayong pagsubok na gagawin. Tumango si Erisa, bilang babae mismo, alam niya kaagad kung ano ang mga pagsubok na tinutukoy ni Sean. Gayunpaman, sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper ay nagbahagi ng pagkalito. Si Jasper ang unang nagtanong, Mommy, hindi pa ba tapos si Lola sa mga test niya? Bakit kailangan niyang ulitin? Kailangan pa ba niyang umihi? Humarap si Oliver at nagtanong, Mommy, hindi ba tapos na lahat ng pagsubok? Nakatitig din sa kanya sina Gavin at Zachary. Nakaramdam ng awkward si Erisa sa pagpapaliwanag sa kanila ng mga bagay-bagay, at pinarusahan niya sila, mga bata pa lang kayo. Huwag ka ng maraming tanong. Nagtatanong kami kasi hindi namin alam. Bulong ni Jasper bago nagpout. Ang kanyang reaksyon ay gumuhit ng isang ngiti mula kay Erisa, na nagpahayag, pupunta ako sa banyo upang tingnan si Madam Mary. Okay, huwag kang mag-alala, Mommy. Hindi tayo tatakbo. Seryosong saad ni Gavin. Ang kanyang pakiramdam ng pananagutan ay nagpaginhawa kay Erisa ng walang katapusan. Sinulyapan niya ang 4 na bata sa huling pagkakataon bago nagmamadaling pumasok sa banyo. Tapos ka na ba, Madam Mary? Hindi pa. Hintayin mo na lang ako sa labas. Dagdag pa ni Mary, sisigawan kita kapag tapos na ako. Oo naman. Lumabas si Erisa sa banyo at naghintay sa labas kasama ang kanyang mga anak. Bumalik sa ward ni Tim, nahihiyang sumulyap ang batang lalaki kay Benjamin bago bamulong. Busog na ako, Mr. Graham. Gusto kong hanapin si Lola. Tinitigan ni Benjamin si Tim at napansin ang pag-aalala sa kanyang ekspresyon. Gayunpaman, inilagay niya ang isang pinggan ng almusal sa harap ng bata at hinikayat, kumain ka pa nito. Kapag hindi ka napakain ng husto, makikinig ang mami mo sa tenga ko mamaya. Kumain ka pa ng konti, Tim. Si mami, mga kapatid ko, at maging si Mr. Bailey ay nagbabantay kay Madam Mary. Huwag kang mag-alala, tumango si Jessie para suyuan ang kapatid na kumain. Tinitigan sila ni Tim bago kumain ng maliit na omelet. Pagkatapos, sinabi niyang busog na siya at hiniling na makita si Maria. Ginulo ni Benjamin ang buhok ng bata at sinabing, kailangan mong mag-ingat kapag kumakain ka. Ang kanyang mahigpit na ekspresyon ay natakot kay Tim sa katahimikan. Marahan na napabuntong hininga si Benjamin nang masunuring kumain ng almusal si Tim. Si Jessie, na nagtago sa likod ni Tim, ay binaril si Benjamin ng ilang palihim na sulyap. Nakuha ng kanyang pag-uugali ang atensyon ng kanyang ama, at itinaas niya ang kanyang noo habang nagtatanong, ganun ba ako nakakatakot? Mabilis na umiling ang batang babae, na ikinatawa ni Benjamin. Tinanong niya, bakit ka nagtatago? Napaisip si Jessie, natatakot ako sayo. Ang kanyang katahimikan ay nagtulak kay Benjamin na ihinto ang paksa. Ayaw niyang matakot pa ang mga bata sa kanyang pagtatanong. Sakto namang pumasok si Ethan sa ward na may dalang almusal. Nagulat siya nang makitang halos malinis na ni Benjamin ang kanyang plato. Mr. Graham, kumain na ba kayo ni Tim? Kumakain tayo ngayon. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang katulong at malamig na nagutos, maaari mong ibahagi ang almusal sa ibang mga tauhan. Napansin, tumango si Ethan at umalis, ngunit hindi bago tumingin sa 2 bata at Benjamin. Nandito si Miss York, napakaaga niya. Ang komento ni Ethan ay nakakuha ng atensyon ni Benjamin, at ang huli ay sumagot, nagdala siya ng almusal para sa atin. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Ethan sa sobrang saya habang nagtatanong, bakit hindi mo sinabi kanina? Mr. Graham, kinailangan kong maglakbay ng napakalayo upang makakuha ng almusal na angkop para sa maislan na panlasa ni Mr. Graham. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at sumagot, hindi ko alam na sasama siya ng almusal. Ang sagot niya ay hindi nakapagsalita si Ethan. Gayunpaman, si Ethan ay sapat na matalino upang hindi ipagpatuloy ang paghamon sa kanyang amo sa paksa, at matalino siyang naglakad patungo sa mga bodyguard upang makisalo sa almusal. Ito ay walang kulang sa isang piging, at masaya silang nasiyahan sa pagkain. Nang kumain na si Tim hanggat kaya niya, pinayagan ni Benjamin na umalis ang bata. Pwede mo nang hanapin ang lola mo.
Agad na tumakbo si Tim patungo sa katabing silid. Naalarma, tumawag si Benjamin, magdahan-dahan ka. Kakain ka lang. Sa kabutihang palad, binagalan ng bata ang kanyang lakad, at tumakbo si Jessie palapit sa kanya upang hawakan ang kanyang kamay. Tara na, magkasama, Tim. Hindi sanay sa pisikal na lapit, hinailan ni Tim ang kamay mula sa pagkakahawak ni Jessie. Ang kanyang kapatid na babae ay nawasak at tinitigan siya na may pulang mga mata. Ayaw mo ba sa akin, Tim? Ang kanyang nakakaawang ekspresyon ay magdudulot ng kirot sa puso ng sinuman. Kabanata 509. Natigilan si Tim sa pagpatak ng luha ni Jessie. Nagmamadali niyang ipinaliwanag, hindi iyon. Hinawakan niya ang kamay niya, at masayang ngumiti si Jessie sa kanya. Bulalas niya, hindi ako naayawan ng kapatid ko. Lamambat ang puso ni Tim sa kanyang kaibig-ibig na pahayag. Sabay abot ng kamay niya para panasan ang mga luha sa mga pilikmata ni Jessie. Dati, naiinggit siya kay Nathan dahil sa pagkakaroon niya ng isang nakababatang kapatid na babae, ngunit ngayon ay mayroon na siyang sarili, na kasing cute ng isang manika. Nagalit si Tim sa kanyang sarili dahil sa pagpapaiyak ng kanyang kapatid. Huwag ka nang umiyak, okay. Gustong-gusto kita. Bahagya siyang namula habang kinukulit si Jessie. Ang mga mata ni Jessie ay kumikinang sa tuwa, at napahiyaw, hehe, gusto ako ng kapatid ko. Narinig mo ba iyon, Mr. Graham? Gusto niya ako. Hindi niya napigil ang ibahagi ang kanyang pananabik kay Benjamin. Oo, ginawa ko. Dumating na sagot ni Benjamin. Nakahinga siya ng maluwag na nagkaayos na ang dalawang bata. Halatang mas epektibo para sa mga bata na lapitan si Tim kaysa sa mga matatanda. Samantala, ipinulupot ni Jessie ang kanyang mga braso sa leeg ni Tim at sinabing, I like you too, Tim, mahal na mahal kita. Napaka. Isang palpak na halikang ginawaran niya sa pisngi nito dahilan para mas lalong namula ang kapatid. Hanapin natin si Lola, Tim. Napakapit na ngayon si Jessie sa braso ni Tim at nagsimulang maglakad palabas. Okay, matamis na sagot ni Tim bago sumunod sa kapatid. Gayunpaman, walang laman ang kalapit na ward nang dumating ang dalawang bata. Lola, napasigaw si Tim sa pag-aalala. Nagtaka si Jessie ng malakas, nasaan siya? Nilaibat ng tingin niya ang bakanteng silid habang inaalo siya, huwag kang mag-alala, Tim. Baka dinala ni Mommy si Lola sa ibang lugar para sa ilang pagsubok. Tama ka. Matapos pakalmeyan ang sarili, napagtanto ni Tim na malaki ang posibilidad na sinamahan ni Erisa si Mary sa isang pagsusuri. Tumitik si Jessie kay Tim at umiling, bakit hindi natin tanungin si Mr. Graham? Okay, dinala siya ni Tim pabalik sa kanyang ward para hanapin si Benjamin. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan, at nagtanong siya, bakit Mr. Graham ang tawag mo sa iyong tatay? Binigyan siya ni Jessie ng isang misteryosong ngiti at bumalik, gusto mo bang malaman kung bakit, Tim? Curious na tumango siya. Humajajak si Jessie at sinabing, tinatawag namin siyang Mr. Graham dahil hindi namin siya kinikilala bilang tatay namin. Ang kanyang paliwanag ay nalilito lamang kay Tim. Nang mapansin ang ekspresyon nito, pa-cute na idinagdag ni Jessie, hanapin natin si Madam Mary. Sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito mamaya. Pagkatapos, tumakbo siya sa ward at kinausap si Benjamin. Nawawala si Mommy at ang mga kapatid ko, Mr. Graham. Ganon din si Lola. Tumango si Tim, pumunta ba sila para sa ilang mga pagsubok? Tumayo si Benjamin at hinaplos ang buhok ni Tim. Tatawagan ko ang mommy mo at tatanungin ko siya tungkol dito. Mabilis niyang dinial ang numero ni Erisa, at kinuha niya ito matapos magring ang telepono ng ilang sandali. Anong nangyayari? Ang kanyang malumanay na boses ay dumaan sa receiver. Tinanong ni Benjamin, dinala mo ba si Madam Mary para sa ilang mga pagsubok? Ginawa ko. Nagpa-ultrasound siya sa gynecology department. Saang palapag iyon? Sinulyapan ni Benjamin si Tim ng nakakapanatag na tingin habang hinihintay ang sagot ni Erisa. Malapit ito sa mga consultation room sa ika-4 na palapag. Okay, darating din tayo saglit. Binaban niya ang tawag pagkatapos nito. Benjamin addressed the kids, nagpapa-check up si Madam Mary. Ihahatid kita para makita siya. Habang naglalakad siya palabas ng ward, niyakap niya ang dalawang bata sa kanyang mga bisig. Mahinang, sinabi ni Tim, Mr. Graham, ako mismo ang magtutungo doon. Sabihan mo lang ako kung nasaan siya. Dapat kang mag-almusal. Ibinaba ni Benjamin ang ulo at sinulyapan si Tim. Busog na ako. Sinalubong ng binata ang kanyang titig bago umupo sa kurba ng malakas na braso ni Benjamin.
Pakiramdam ni Tim ay ligtas siya sa kanyang hawak. Samantala, sumigaw si Jessie, "Hindi mo pa natatapos ang iyong almusal, Mr. Graham." She spoke as soft as she could. Natatakot pa rin matapos ang medyo mabagsik na ekspresyon kanina ni Benjamin. Binaliwala ni Benjamin ang kanilang mga sinabi sa pamamagitan ng pagsagot, "Masyadong maraming pagkain ang inihanda ng mommy mo. Hindi ko kayang tapusin ang lahat." Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga bata upang hanapin si Erisa, na nakaupo sa labas ng silid ng pagsusuri ni Mary kasama ang iba pang 4 na bata. Naglakad si Erisa para salubungin si Benjamin at ang mga bata pagdating nila. Tinanong niya, "Kumain na ba kayong lahat ng almusal?" Tumango si Benjamin at nagpaliwanag, "Hinahanap ni Tim si Madam Mary, kaya dinala ko siya rito." Kabanata 510. Tumango si Erisa habang hinihimas ang ulo ni Tim. "Huwag kang mag-alala, sweetheart. Nagpapa-check up lang ang lola mo." Masunuri namang tumango si Tim. "Salamat sa pagsama kay lola. Bahala ka." Nakangiting sagot ni Erisa, "Mary is your family, which means she's also my family. Samahan natin siya." Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Tim ng buong pagmamahal. Kinusat ni Tim ang kanyang mga mata nang kumalat ang init sa kanya. "Ihahatid na kita, okay." Nakita ni Erisa na karga-karga ni Benjamin si Tim at gusto niya itong buhatin para mapalitan. "Hindi ko siya nagawang buhatin." Ibinaba ni Tim ang kanyang ulo bilang tugon, at nahulog ang puso ni Erisa dito. Gayunpaman, tumango si Tim ng pagsang-ayon makalipas ang ilang minuto. Muling lumiwanag ang mood ni Erisa dahil sa pananabik. Agad niyang binawi si Tim mula sa pagkakayakap ni Benjamin sa tuwa. "Sweetheart, kanina pa kita gustong buhatin." Inihagis ang anumang pag-aalala sa bintana, nagtanim si Erisa ng ilang halik sa pisngi ni Tim. "Sweetheart, sa wakas masusuot na kita." Kumala si Tim sa yakap niya dahil hindi siya sanay na may napakalapit sa kanya, lalo na ang matagal nang nawawalang pamilya. Gayunpaman, hindi siya tinaboy ng mga halik ni Erisa, sa halip, pinainit nila siya. "Kontrolin mo ang sarili mo. Huwag mo siyang takutin." Binuhat ni Benjamin si Jessie nang paalalahanan niya si Erisa. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin, pagkatapos ay nagpatuloy sa paghalik sa mukha ni Tim. Sa ilang mga halik sa kaliwang pisngi at isa pa sa kanan, kitang-kita ng lahat kung gaano kamahal ni Erisa si Tim. Nagtawanan sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper habang pinapanood ang mga kalokohan ng mama nila. "Mommy, tatakutin mo siya," paalala ni Zachary kay Erisa para pigilan ang sarili. "Mas matapang si Tim kaysa dyan, tama ba ako?" Tanong ni Erisa kay Tim habang hinahaplos ang mukha nito. Sinanay ang tingin niya sa namumula na pisngi ni Tim. "Masyado siyang maitim. Kailangan ko siyang gawing patas." Napayuko si Tim sa kahihiyan at nanatiling naninigas. Ang kanilang pag-aalala at ang pagsamba ni Erisa ay nagpakilos sa kanya. Iba ang yakap ni Miss York sa yakap ni Mr. Graham. Mabango siya at mainit. Ang init na naramdaman ni Tim ay kumalat sa buong katawan niya, naramdaman ang lapit. Pinisil ni Erisa ang mga pisngi ni Tim. "Kumain ka na ba, sweetheart?" Nahihiyang tumango si Tim. "Oo, meron ako." Isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Erisa. "Mabuti naman." Patuloy niya itong binuhat at pinag-aralan ng may galit sa kanyang mga mata, ayaw makipaghiwalay sa kanya. "Miss York, pwede mo ba akong ibaba?" Nag-aalala si Tim na mabibigat siya at sasakit ang mga braso ni Erisa sa pagbubuhat sa kanya. Natigilan si Erisa sa kanyang pagkilos at malungkot na binitawan si Tim. "Mr. Graham, gusto ko ring bumaba." Yumuko si Benjamin at pinababa si Jessie sa lupa sa kanyang kahilingan. Agad na tumakbo si Jessie papunta kay Tim, hinawakan ang kamay niya, at ipinakita siya sa 4 niyang kapatid. "Sinabi sa akin ni Tim na gusto niya ako noong nasa itaas ako." "Talaga?" Nagulat si Jasper at lumapit sa kanila. Tumingin kay Tim, tinanong niya, "Gusto mo ba ako, Tim?" Itinoon ni Tim ang tingin kay Jasper at tumango. Nanlaki ang mga mata ni Jasper sa tuwa nang lumingon sa iba pa niyang mga kapatid para tuwang-tuwa. "Nakita niyo ba yon? Sinabi ni Tim na gusto niya rin ako." Nilinggan niya si Erisa. "Mommy, gusto din ako ni Tim." "Oo, nakita ko na." Napangiti ang gilid ng mga labi ni Erisa habang pinagmamasdan ang mga bata na nagkakaayos. "Tim, gusto mo ba ako noon?" Dahil sa ayaw niyang maiwan, inabot ni Oliver ang kamay ni Tim at nagtanong. Malumanay na inamin ni Tim, "Gusto ko kayong lahat." Lumawak ang ngiti ni Gavin at Zachary sa revelasyon ni Tim. "Gusto ka rin namin, Tim." Sa oras na iyon, lumabas si Mary.
Madam Mary, agad na sumugod si Erisa sa tabi ni Mary para tulungan siya sa wheelchair. Umupo ka muna, Mary. Kailangan nating magpakuha ng dugo mo. Ang lahat ng iba pang mga pagsusuri ay ginawa at ang pagpapakuha ng kanyang dugo ay ang huling nasa listahan. Itinulak ni Erisa si Mary sa susunod na silid ng pagsusulit. Hayaan mong kunin ko siya, at kunin mo ang mga bata. Lumapit si Benjamin kay Erisa at kinuha ang wheelchair. Napangiti si Erisa nang makita niyang nakayuko si Benjamin para gawin ang ganoong gawain. Okay, dito ka na.